Siyempre, kilalang-kilala natin sina Rizal, si Bonifacio, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang bayani, isang general at mambabatas na kasing halaga nila, pero parang nakalibutan na natin? Well, ngayon, kilalanin natin siya. Ibabalik natin sa spotlight si Teodoro Sandico. So pamilyar ba sa inyo ang mukhang to? Kung hindi, okay lang yan. Hindi kayo nag-iisa. Kasi sa likod ng litratong yan, nako, may kwento ng sakripisyo, ng talino at yung klase ng pagmamahal sa bayan na siya mismo ang humubog sa kasaysayan natin. Siya po si Teodoro Sandico at ang kwento niya, ito yung aabangan nyo kwento to ng isang tao na, kumbaga, kayang-kaya niyang hawakan ang pluma at kasabay nito ang espada. Isa siyang leader na lumaban sa dalawang magkaibang mundo, ang digmaan para sa kalayaan at ang politika para sa kapakanan ng mamamayan. Naisip nyo na ba kung paano ba talaga nabubuo ang isang bayani? Kasi madalas iniisip natin sa gitna ng giyera, di ba? Pero kay Sandico, iba. Ang kwento niya nagsimula sa loob ng classroom. Doon nagsimula yung apoy na kalaunan naging isang ganap na revolusyon. So ganito yan, nagsimula ang lahat sa Pandacan noong 1860. Nag-aral siya ng law sa UST. Dahil sa talino niya, nakarating siya ng Espanya. At doon, nakasama niya yung mga bigatin, sina Rizal, si Del Pilar. Namulat siya sa propaganda movement. Pero, at ito ang kaibahan, hindi siya tumambay lang sa Europa. Hindi, umuwi siya rito sa Pilipinas at imbis na magtago, diretso agad siya sa gitna ng laban. Teka, isipin nyo yun sandali. Grabe yung desisyon na yun, di ba? Ibig sabihin, meron na siyang set na kinabukasan. Magiging abogado, magkakaroon ng komportabling buhay. Pero lahat yon tinalikuran niya. Para saan? Para sa isang pangarap na mas malaki pa sa sarili niya, ang kalayaan ng Pilipinas. Yun yung tunay na pagiging makabayan. So, umalis na ang mga Espanyol. Akala ng lahat, okay, tapos na ang laban, panalo na. Pero hindi pala. Ang totoo, doon pa lang nagsisimula yung mas mabigat na hamon. Kasi may bagong bandila na dumating at kasama niyan, isang panibagong digmaan. Dito muling masusubukan ang katatagan ni Sandico. Okay, so naitatag na yung Republika ng Malolos, di ba? At sa gobyernong yon, si Sandico, hindi biro ang pwesto niya. Siya ang Secretary of the Interior. Ang responsibilidad niya, siguraduhing maayos at hindi magulo sa loob ng bansa habang at the same time may kalaban tayong gustong manakop mula sa labas. Sobrang bigat ng trabaho. At dito nangyari yung pambihirang transformation. Bigla niyang binitawan yung pluma ng pagiging opisyal ng gobyerno at hinawakan niya yung espada ng isang general. Isipin niyo, yung taong dating abala sa pag-aayos ng gobyerno, siya na ngayon yung nasa harap ng mga sundalo, handang makipaglaban sa isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo noon. So paano nga ba naging isang kinatakatakutang general ang isang abogado? Yan ang alamin natin ngayon. Ang naging teritoryo niya? Gitna ang Luzon. Sa mga bukid at bayan ng rehiyon na yan, doon niya pinamunuan ng mga sundalong Pilipino. At napaka-importante ng lugar na to para sa supply at opensiba. Kaya naman, doon, ang pangalang General Sandico ay naging simbolo na ng paglaban. Anong sekreto niya bilang leader? Una, disiplina. Mahigpit siya pero at the same time, inaalagaan niya yung mga sundalo niya na parang pamilya. Tapos, magaling siya sa guerrilla warfare, yung style na aatake tapos aatras agad. Yun yung nagpahirap ng husto sa mga Amerikano. At higit sa lahat, yung tapang niya. Siya mismo nandun sa gitna ng labanan at yon ang nagbigay inspirasyon sa mga tauhan niya na huwag sumuko. Okay, so natapos yung digmaan. Tumigil na yung mga putugan. Pero para kay Sandico, hindi pa tapos ang laban para sa Pilipino. Oo, hinubad na niya yung uniforme niya bilang general. Pero nagsusuot naman siya ng panibagong baluti, ang serbisyo publiko. Nagsimula siya bilang gobernador ng Bulacan. Tapos di nagtagal, naging senador na rin siya ng Pilipinas. Pero klaro sa kanya, hindi ito tungkol sa posisyon. Ginamit niya yung pwesto niya para ipagpatuloy yung laban na sinimulan niya sa digmaan. Ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga magsasaka at manggagawa. Siya ang naging boses nila sa gobyerno. So, looking back, ano ba talaga yung legacy, yung pamana na iniwan ni Teodoro Sandico? At mas importante, ano yung mga aral mula sa buhay niya na pwede pa rin nating kapulutan na yun? May tatlong bagay na talagang tumatak sa pagkatao niya. Pakinggan niyo to. Una, integridad. Hindi siya yung tipong nagpayaman sa pwesto. Pangalawa,
tunay na serbisyo publiko. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay tool para ingatan ng kapwa, hindi ang sarili. At pangatlo, at ito'y napakahalaga, katarungan. Kasi para sa kanya, hindi lang dayuhan ng kalaban din ang kahirapan. Noong 1939, pumanaw na si Teodoro Sandico. Pero alam nyo, yung mga ideya ng isang bayani, yung integridad, yung serbisyo, yan yung mga bagay na hindi kailanman namamatay. Sa huli, ang buong buhay niya ay isang malakas na paalala para sa ating lahat na ang tunay na kabayanihan, hindi yan nasusukat sa taas ng ranggo mo o sa ganda ng posisyon mo. Nasusukat yan sa hindi mo paglimot kung saan ka nanggaling at sa kahandaan mong laging tumulong. Kaya iwan ko sa inyo ang tanong na to para pag-isipan nating lahat. Sa tatlong prinsipyong yan na pinanindigan ni Teodoro Sandico, integridad, serbisyo at katarungan, alin kaya dyan yung pinakakailangan nating makita mula sa mga leader natin sa panahon ngayon? Magandang pagnilayan! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.